Trabaho, sweldo. Trabaho, sweldo. Pero bakit parang laging kapos? Para po sa akin, hindi po siya sapat eh. Kasi kung nangungupahan ka po, talagang hindi po talaga kakayahan. Napagkakasya naman po, budget lang po talaga para makatipid. Para sa akin, medyo sumasapat kaso may kulang pa rin eh. Katulad ng mga bilihin natin, matataas pa rin naman. Kaya medyo kulang pa rin naman siya. Sapat naman po pero kung may tataas pa, mas maganda. Yung sahod di talaga sapat kasi pataas ng pataas yung bilihin. Yan, sana mapatupad yung pagtaas ng sahod. Halos tapat lang po ang kinikita ko sa isang araw. Pang baon at pagkain lang po, bayarin sa kuryente. Hindi po sapat kasi marami po akong babayarin, marami po akong gastusin. Kung dumadaing ang mga ordinaryong manggagawa, umaaray din ang ilang namumuhunan. Medyo malaki rin po ang impact nun kasi mahirap po, kunti po ang customer ngayon. Kaya medyo mahirap po yung 200 na yan. Yung 200 na increase para sa mga employer, medyo may konting yung konting bigat kasi gaya nitong negosyo, hindi naman siya kalakihan. Kung tutuusin, hindi ba dapat kasya ang kita ng isang manggagawa para sa pangunahing pangailangan? Pero bakit hindi? Kung yung sapat, talagang depende yan sa lifestyle na gusto ng isang tao. Like for example, kung ang lifestyle ng isang tao ay gusto niya talagang maluho, talagang kukulangin yan. Alam mo, yung katagang sapat relative eh. Una, gusto ko siguro bigyan ng diin na ang tinutukoy lamang na adjustment sa sweldo ng ating mga manggagawa ay nakatuon sa minimum wage increase. Ibig sabihin yan po ay floor level, entry level. Focus po ng mga tripartite, regional tripartite wages and productivity boards ay tiyakin lamang na ang pangkaraniwang manggagawa ay hindi babayaran ng sweldo na bababa sa minimum. Yun po ang pangunahin na dahilan kung bakit may regional tripartite wages and productivity boards. Meron pa pong dalawang kaparaanan para po yung nabanggit ninyo kung sasapat o magkakaroon pa ng karagdagang benepisyo ang ating mga manggagawa. Una po sa pamamagitan ng tinatawag na pag-uusap ng manggagawa at saka ng kanilang employer. Bipartite po yan. Kung wala pong sigurong namang employer na magsasawalang kibo kung kinakailangan talaga magkaroon ng karagdagang benepisyo ang manggagawa. At ikatlo po, yung mahalaga, ay sa pamamagitan po ng tinatawag na prosesong collective bargaining negotiations. Yan po pumapasok ang kahalagahan po ng pagkakaroon ng isang organisasyon o isang unyon na kakatawan sa mga manggagawa. So, bari meron ka pong tatlong mekanismo. Pero sa DOLE po, ang tuon po, ang aming diin ay sa minimum wage. No? Masarap pakinggan ang matatamis na mga pangako. Ngunit ang mga ito ay may epekto sa paglago ng negosyo, trabaho at ekonomiya. Kaya't kailangan na pag-aralan natin ng mabuti. Masakit isipin na kahit may disenteng trabaho, tila hindi pa rin sapat. Paano kung ikumpara natin ang parehong propesyon? Isang nurse sa Pilipinas at isang Filipina nurse sa New Zealand. Isa akong nurse sa government hospital. Medyo madaming pasyente, mabigat yung workload. Tapos, demanding pa yung mga ibang pasyente. Ngayon, sapat naman ang sahod ko. Mayroon ako isang anak. Pero pag naglaon, lumaki to, alam kong hindi to sasapat. Kamusta ang sahod mo dito sa New Zealand kumpara nung nasa Pilipinas ka pa? Ang laki po ng difference. Ayon kay Michelle, nasa 51 New Zealand dollars o katumbas ng 1,700 pesos per hour ang sweldo niya bilang nurse. Si Grace naman, halos 240 pesos kada oras. Kahit po mataas yung cost of living, sa sahod po naming mag-asawa, nababayaran naman po yung bills, yung mortgage, yung groceries, tapos meron pa rin pong pampadala po sa Pilipinas, ganun po may konting savings po. Minsan naisip kong mag-abroad, kasi sa ngayon, sapat yung kita, isa pa lang anak ko. Paano pag nadagdagan o nag-edad to? Tiyak na alam kong kukulangin kami. At kawawa naman, anak ko, hindi ko mabibigay yung talagang para sa kanya.
Nung umuwi ako sa Pilipinas, nung pandemic, 2022, napansin ko po na ang mahal din ng bilihin sa Pilipinas. Tapos naisip ko po na paano na-afford ng mga kababayan natin yung ganong halaga ng mga presyo sa sahod po na natatanggap nila. Kumbaga dito po sa New Zealand, medyo mataas po yung presyo pag kinonvert mo. Pero pag at the end of the day naman po, pag nakita nyo po yung salary nyo, lalo na pag dalawa kayong mag-asawang nagtatrabaho, hindi po siya ganun kabigat. Unlike po sa Pilipinas, kasi po meron po akong 2 anak. Nung umuwi po ako sa Pinas, namamahalan po ako sa mga gatas. Parang dito po mas mura pa kasi nasa $28 lang. So wala pa po siyang 1,000 doon. Parang 3,000 pesos. Ayun po, ang laki po ng difference. Isa sa mga pangunahing bilihin ay pagkain. At kabilang narito ang karne ng baboy na madalas ay sentro ng usapin dahil iniinda ng mga mamimili sa taas ng presyo. Sa Pilipinas, ang presyo ng karne ng baboy ay umaabot mula 250 hanggang 380 pesos kada kilo. Depende sa bahagi at sa pamilihan. Mapapansing halos kalahati na ito ng minimum daily wage sa bansa. Samantalang sa New Zealand, ang presyo ng karne ng baboy ay karaniwang nasa pagitan ng 9.18 New Zealand dollars hanggang 32.16 New Zealand dollars kada kilo o humigit kumulang 305 hanggang 1,085 pesos, depende sa hiwa. Bagamat mas mahal ang karne ng baboy sa New Zealand, mas mataas naman ang sahod doon, kaya mas kayang-kaya itong bilhin. Sa Pilipinas, halos kalahati ng arawang sahod ang kailangang ilaan para sa 1 kilo ng baboy, habang sa New Zealand, wala pa sa 5% ng kita ang naggastos dito. Ipinapakita nito ang malaking agwat sa kita at kakayahang bumili. Mas mura nga ang baboy sa Pilipinas sa pisikal na presyo, pero mas mahirap itong maabot dahil sa mas mababang sahod. Kaya hindi katakataka na maraming profesional ang lumalabas ng bansa para sa mas magandang kita. Ngayong mainit pa rin ang usapin sa aumento sa sahod. Isa lang ang tanong, sahod ba talaga ang may problema o ang sistema? At paano natin ito mababago? Hindi lang inflation ang dahilan kung bakit kinukulang ang kita ng maraming Pilipino. Ito ay nasasaklawan, no? Una, sa kulang sa kaalaman tungkol sa pera. Financial literacy ang kulang. Marami sa atin hindi natuturuan kung paano mag-budget, mag-ipon, mag-invest. Ang resulta, kahit gaano po kalaki ang kita, kulang pa rin. Weird din, nung maliit ang sweldo na pagkakasya, nung lumaki ng sweldo, nagkulang na nagkautang pa. Pangalawang dahilan, dahil iisa lang po ang source ng income. Maraming pamilya ang umaasa sa iisang trabaho at pagkakitaan. Kaya kapag nawalan ng trabaho, nagkaproblema, walang backup. Ang next na default ay utang. Pangatlo, yung tinatawag nating underemployment at contractual work. Walang kasiguraduhan, walang katiyakan. Marami sa atin na may trabaho ng ilang buwan, pagkatapos niyan biglang mawawala dahil ng walang kasiguraduhan. Pang-apat, yung tinatawag natin na lifestyle inflation. So, marami kasi nagsasabi kasi tumataas ang bilihin, pero alam mo mas matindi, habang tumataas ang kita, tumataas din ang gastos. The more you make, the more you spend. So, imbis na makaipon, nauubos po din agad. At pang isa pang dahilan, dahil sa kakapusan ng kita at syempre naman lifestyle inflation, minsan napupush po sa pagmungutang. Malaki ang utang ng ilan, kaya malaking parte na napupunta po sa pambayad lang ng utang. Kaya mahalaga po na matutunan natin ang tamang money management at paghahanap po ng tinatawag nating extra income. Sa ganitong usapin, gaano rin kahalaga ang pagiging madiskarte sa buhay, ang kaalaman sa tamang paghawak ng pera, at ang pagsusumikap na mapagkasya ang kinikita para sa mga pangunahing pangailangan. Paano natin matutulungan ang isa't isa bilang mamamayan at pamahalaan upang makamit ang mas maayos na kalidad ng buhay para sa lahat? Kailangan talaga, number 1 is financial literacy. Kailangan matuto talaga kung paano ka talaga humawak ng pera at mag-manage ng pera, magpalago ng pera. Mahirap kasi gawin ang isang bagay kapag di mo alam. Kailangan din may financial discipline. Kahit may alam ka, pero pag kulang ka sa disiplina, lahat ng alam mo ay walang halaga. Ang realidad, hindi lang sapat ang taas ng sahod o ganda ng sistema. Nagsisimula rin ang tunay na pagbabago sa bawat isa sa atin kapag natuto tayong hawakan, palaguin at desisyonan ng mas maayos ang perang meron tayo.